tinatawag na Rabbit. Ano nga ba ang revolutionize na imbensyon na ito at bakit ito tinatawag na isang espesyal na robot na mag-stand out hindi lamang sa mga kompetitor nito katulad ng China at Japan kundi sa buong mundo? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ika pa sa isang artikulo, ito ay nagtatangi mula sa mga karaniwang robot dahil sa kakayahan nitong gawin ang mga natatanging galaw. Ang Rabbit ay kayang bumagsak, bumangon, at mag-somersault at marami pang iba. Isa sa kanyang kamangamanghang kakayahan ay ang mabilis na pagrolyo na tila bagay isang cartoon character na kaya nitong gawin ang anumang bagay. May mga plano ang Disney na gamitin ang technology na ito sa kanilang bagong Disney Parks kung saan ito ay magiging food and beverage server. Oo mga kaibigan, katulad sa mga nakikita natin sa mga commercial na ang ilang mga fast food ay nagsiserve sa kanilang customers gamit ang mga robots, ay hindi na rin bago na ito ang ginagawa ng robot na ang pangalan niya ay Rabbit. Ang demonstrasyon na ito ay bahagi ng layunin ng Disney na lumikha ng robot na may emosyonal na koneksyon sa mga bisita sa theme park. Upang makamit ito, ginagamit nila ang data ng motion capture upang lumikha ng mga buhay na pagganap at makipag-ugnayan sa audience. Oo, at kung ating mapapansin, tila baga ginagawa nilang tao ang robot na ito na binibigyan nila ito ng emosyon. Ang potensyal na kinabukasan ng Rabbit ay nanatiling hindi tayak at maaaring magsurpas ito ng makabagong atlas sa pamagitan ng mga natatanging tricks sa CES 2022. Nagpakita ang isang startup na tinatawag na Beyond Imagination ng kanilang makabago at makabulang humanoid robot na tinatawag na Biomni, na inaangkin na ito ang kaunahon ng ganap na functional na pangkalahatang layunin na robot system sa buong mundo. Kaya magbuhat ang Biomni ng hanggang 16 kilograms bawat braso at magawa ang mga delikado na mga gawain sa loob ng bahay at ganoon din ang pagluluto habang pinipinch ang maliliit na mga detalye ng mga ingredient katulad na lamang ng sugar at salt. Ito ay may 4 na gulong na nagpapahintulot na mag-navigate sa mga matitinding lugar tulad ng putik, snow o buhangin. Bagaman kayang kontrolin ito ng tao, ang pangunahing layunin ay para maging autonomous si Biomni. Ang mga aplikasyon na ito ay nag-extend sa mga warehouse, pag-aani ng mga prutas at sa mga mapanganib na mga gawain katulad ng pagre-repair sa mga electrical parts, at labis nilang sinuri ito sa loob ng 3 araw sa lugar ng Colorado. Nagpakita rin ng dynamic walking humanoid robot prototype ang isa pang kumpanya na walang tali o nag-aalagang roboticist na malapit. Ang dynamic walking ay may mga sandali sa kilos ng robot kung saan ang biglang tigil ay maaaring magdulot ng pagbagsak dahil umaasa ito sa momentum katulad ng kilos ng tao. Ngunit iba ang robot na ito. Napaka-elegante ang pagkakadisenyo sa robot na ito dahil siya ay nag-interact ng katulad ng tao. Isang innovation development ang nasaanyo ng anthropomorphic robotic hand na tinatawag na soft hand na nilikha ng Italian company na QB Robotics. Ang malambot na robotic hand na ito ay disenyo para sa mga industrial na aplikasyon na layuning magbuhat ng mga bibigat na pasanin habang minimize ang panganib sa kalusugan ng likod at mga injury. Kaya mag-adjust at pagkakahawak nito sa hugis ng mga bagay na hinawakan nito. At tila baga parang tao kung may tuturing ang robot na ito. Isa rin sa mga tinitignan, ang EvoBot, isang dynamic na stable na sistema batay sa prinsipyong inverted pendulum na nagdadala ng bagong aspeto sa kakayahan ng robot. Sa kaibahan sa karaniwang mga robot, ang EvoRobot ay nagbabalance na nagpapahintulot dito na maglakad sa mga pantay ng mga surface katulad na rin ng mga hagdan. Ang modular na robot na ito ay maaaring gumamit ng iba't ibang setting mula sa logistics, delivery hanggang sa paghawak ng mga kargamento sa warehouse. Kayang mag-extend ang EvoBot ng 2 braso upang mag-secure ng mga bagay para sa transportasyon at pinapagaan ito ang mga trabaho ng tao. At hindi naman magpapatalo ang Samsung dahil ang Samsung Bot ay gumagawa na rin ng kanilang sariling robot na very realistic ang kanyang mga kilos. Kayang magbalas ng kanyang katawan at kayang mag-exhibition na kahit anumang gawin nito ay kaya niyang gawin. Ang mga bagay na ito ay sinusolusyonan ang mga problema sa malimit ng ginagawa ng tao at limitahan ang mga gawain ng tao.
Ngunit nakikita ko mga kaibigan na ito ay patungo sa isang bagay. Mawawalan ng trabaho ang karamihan ng mga tao. Tayo nabubuhay sa mahigit 8 billion na mga tao na binabanggit ng Worldometer ay napakaraming mga tao ang nabubuhay ngayon. Ngunit kumukunti ang mga trabaho. Idagdag mo pa ang mga taong milyon-milyon na hindi nakakahanap ng stable na trabaho. At idagdag mo pa ang problema dahil ginagamit ng mga kumpanya, lalong higit ng mga malalaking kumpanya, ang mga robots, ay malamang sa malamang ay mawawalan ng trabaho ang karamihan. Ngunit ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Lamentations 3 verse 22 to 23. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Kabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Mga kaibigan, dakila ang ating Panginoong Diyos at hindi niya tayo papabayaan. Anuman ang gawin, anuman ang mga pagbabago sa ating environment, ang mga nagbabago na panahon, bumibigat na mga problema at maraming issue sa buhay ng bawat isa ay lagi nating tatandaan. Kahabagan tayo ng ating Panginoong Diyos at hindi niya tayo papabayaan. Maging tapat lamang tayo sa Kanya dahil Siya ang pinakadakilang tapat na nagmamahal sa iyo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po'y tapat. Bagaman kami, Panginoon, ay nawawala ng pag-asa sa mga nagbabago na environment po namin, ang pagbabago ng lipunan po namin. Tulungan kami, Panginoon, na huwag kaming pabayaan hanggang sa huli at tulungan kaming magkaroon ng tunay na kagalakan na kasama ang aming Panginoon Jesucristo. At nawa madama po namin araw-araw ang pagmamahal po ninyo. Tulungan kami, Panginoon, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.